I swear to the flag, hindi nagtatrabaho si Bongbong Marcos at all. Yan po ang panibagong banat at paninira ni Vice President Sara Duterte sa ating presidenteng si Bongbong Marcos. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Nagkaroon po kasi ng Pandesal World Day or World Pandesal Day. At itong si Sara Duterte ay namigay ng pandesal sa ating mga kababayan. Diyan sa may Kamuning, if I'm not mistaken. Pero bakit si Sara Duterte hindi makapunta or makadalo sa isang event nang hindi naninira? Na hindi niya kailangan kaladkarin ang pangalan ni President Bongbong Marcos sa kanyang mga pahayag. Kailangan na lang laging andun ang pangalan ni BBM at kailangan lagi niyang sinisira. Ang tingin ko tuloy kay Sara Duterte, ang pinakamapanirang vice-presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Sabi ba naman niya sa kanyang statement, I swear to the flag, si BBM, hindi siya nagtatrabaho at all. Panoorin nga po natin itong maiksing clip ni Sara Duterte. Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin niyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat nagagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the matatag agenda, we followed through with the matatag curriculum, at unfortunately hindi kami natapos kasi yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganoon pa yung gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, di wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Narinig ninyo? Wala daw ginagawa si President Bongbong Marcos, hindi daw siya nagtatrabaho at all. Alam nyo, itong si Sara Duterte, ang tingin ko, masyadong desperado. Kailangan niyang kaladkarin lagi ang pangalan ni President Bongbong Marcos, i-down ang ating presidente para iangat ang sarili niya. Na imbis ganun ang mangyari, nagiging kabaligtaran. Lalo lang bumabagsak ang tingin ng taong bayan sa kanya. Saan ka ba naman nakakita ng taong puro paninira na ang ginagawa sa kalaban, ha? Pagpalagay na natin kalaban niya, si President Bongbong Marcos. Puro paninira. May narinig na ba tayo sa mga speeches niya o sa mga pahayag niya, sa mga interviews niya, ng mga achievements niya? Bakit hindi siya mag-focus doon sa mga nagawa niya, doon sa mga gagawin niya? Bakit hindi niya ilatag sa mga nakikinig sa kanya na kapag ako na ang presidente, ganito po ang gagawin natin? Hindi ba mas maganda yon? Hindi yung puro paninira na lang ang ginagawa ni Sara Duterte. Sa bagay, tulad nga ng sinabi ko, siya na po ang pinakamapanirang vice-presidente na nasaksihan ko. Dahil lahat po na naging vice-presidente ay inabot ko na. Sa bagay, hindi ako magtataka. Alam nyo nung panahon ni former President Rodrigo Duterte kung papaano niyang banatan si Leni Robredo? There was a time sinabi pa ni Digong na mamatay ka na. Meaning kay Leni Robredo. Mamatay na daw siya.
Sabi pa niya, Leni Robredo is a colossal blunder. And she has done nothing. As in, nothing. So kung ganun manira ang tatay, malalayo pa ba naman si Sara Duterte? Hindi ba pinagbantaan niya na ang buhay ni Bongbong Marcos? So sa isip-isip niya, dapat mamatay na tong si Bongbong Marcos. At sinabi pa niya, wala daw ginagawa si Bongbong Marcos ngayon. Wala ba kayong nakikitang ginagawa ni Bongbong Marcos? Bayaan na natin si Sara Duterte, bulag talaga yan eh. Kailangan niyang i-down, kailangan niyang siraan si President Bongbong Marcos in the hope na manalo siya sa 2028. Paalala, nung panahon ni Leni Robredo at lahat ng kanyang alipores, hindi ba puro paninira ang ginawa nila? Lahat yan, mula kay Rowena Guanzon, sa mga attack dogs ni Leni Robredo, sa mga celebrities, artista, at kung sino-sino pa, hindi ba puro paninira ang ginawa nila kay President Bongbong Marcos? Ano nangyari kay Leni Robredo? Pero, ngayon, kung ikukumpara ko si Leni Robredo kay Sara Duterte, I will go for Leni Robredo. Dahil nung time na vice presidente si Leni Robredo, hindi kasing toxic ng bunganga nitong si Sara Duterte. Pero, ang gusto ko lang kay Leni Robredo, ngayon natapos na ang eleksyon. Leni Robredo is putting in good words for the president. Dapat ganun eh. Kailangan kung sino na ang nakaupo, suportahan nating lahat. Ang dami ko natatanggap na mga messages. Sasabihin nila, sila ay pinklawan, sila ay makaleni. Pero nakikita nila ang ginagawa ni President Bongbong Marcos. At kung papipiliin sila between Bongbong Marcos and Sara Duterte, Bongbong Marcos na sila. Kasi kitang-kita natin ang pagka-toxic ni Sara Duterte ngayon. Sinabi pa niya na nung panahon niya bilang DepEd Secretary, wala daw utos o walang command o wala man lang instructions galing kay President Bongbong Marcos. Hindi ba niya naisip? Pagpalagay na natin na walang instructions galing kay President Bongbong Marcos dahil ganun ang tiwala ni Bongbong Marcos kay Sara Duterte na akala ni President Bongbong maiaangat ni Sara Duterte ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Yun pala, pahiram ng mga salita ni Digong. Sara Duterte was a colossal blunder sa DepEd. Tapos, the nerve pa si Sara Duterte nung sinabi niya na siya lang daw ang performing noong siya ay nasa kabinete pa ni President Bongbong Marcos. Sa lahat daw ng kabinete ni President Bongbong Marcos, siya lang ang nagdi-deliver. Kita nyo? Kung gaano kataas ang tingin ni Sara Duterte sa sarili niya. Pero may nakikita ba tayo? Wala. Subukan kaya ni Sara, tulad nung sinabi ko kanina. Imbis na puro paninira ang sabihin niya kay President Bongbong Marcos, ibahin naman niya yung strategy. Ilatag niya lahat ng gusto niyang gawin. Sabihin niya sa atin kung ano para sa kanya ang magandang gawin para mas umunlad ang buhay ng bawat Pilipino. Wala pong mangyayari sa paninira. And I tell you, lahat ng paninirang itong ginagawa ni Sara Duterte ay babalik po sa kanya. Classic example, former President Rodrigo Duterte. Nasa na siya ngayon? Nasa dahig. Malapit ng pagdusahan ang mga ginawa niya sa biktima ng EJK. Nakakatawa pa nga itong si Sara Duterte. Ihambing ba naman sa tinapay si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez? Hindi daw sila tinapay. Dahil hindi daw sila makakain dahil sa ugali nila, sa masasamang ugali nila. Eh saan ba hinambing ni Sara Duterte yung sarili niya? Sa ensaymada? Yung ensaymadang puro hangin ang nasa loob, tapos puro asukal lang ang nasa labas. Kaya pala ang bilin niya dun sa Billionaire Channel, pag maglalabas sila ng issue tungkol sa kanya, yung magandang picture naman daw ang ilabas. Wala siyang pakialam kahit na anong issue ang ilabas ng Billionaire Channel, basta maganda siya dun sa picture. Napaka-superficial ni Sara Duterte. Gusto lang talaga nilang i-down si President Bongbong Marcos. Sino ba ang nagsiwalat ng anomalya sa flood control? Si Bongbong Marcos lang ang tanging presidenteng nakagawa niyan. Simulan nyo kay Cory Aquino hanggang kay Digong, wala pong naglakas loob na isiwalat sa publiko ang matagal ng alam ng mga Pilipino, ang katiwalian sa gobyerno. Tapos ngayon, pipilitin talaga ng mga DDS ng kampo ni Sara Duterte
na ibalin lahat ng sisi kay President Bongbong Marcos at palitawin na siya ang utak ng korupsyon sa Pilipinas. Na gusto ng mga alipores ni Sara Duterte burahin yung korupsyon nung panahon ni Digong. At ang isipin ng taong bayan, nagsimula ang korupsyon sa panahon ni Bongbong Marcos. Nakakatawa itong mga DDS, no? Pinaniniwala nila yung sarili nila sa isang napakalaking kasinungalingan. So sa tingin ninyo, hindi nga ba nagtatrabaho si President Bongbong Marcos na halos wala nang pahinga? Lalo na itong nagdaan ng mga calamities sa Pilipinas. Lahat ng nasalanta ng bagyo, ng lindol, nandun si President Bongbong Marcos. Kahit na binastos-bastos na siya ng mga taga Davao nung siya ay nagpunta ron, hindi po yan ininda ni President Bongbong Marcos dahil para sa kanya, wala pong halong politika yan. Itong mga nambastos sa kanya ay mga Pilipino rin. At ang presidente natin ay presidente ng lahat ng Pilipino, bastos ka man o hindi. At yung ginagawa ni President Bongbong Marcos na pinupuntahan at iniinspeksyon ang mga proyekto sa maanumalyang flood control na yan, yan po ang tatak ng isang magaling na leader. Pero sad to say, para kay Sara Duterte, wala pong ginagawa si President Bongbong Marcos. Hindi po siya nagtatrabaho at all. Kayo po, sang-ayon ba kayo sa akin nung sabihin kong si Sara Duterte ang pinaka-mapanirang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agina.